o iglesia ni Kristo, ayaw ng magnanakaw, ayaw ng bastos, at ayaw ng nagmumura. Tignan nyo mga kababayan, ilang mga Katolikong pare nagrireklamo kay Digong. Di ba? Bakit? Bakit ilang mga Katoliko ang nagreklamo kay Digong? Kasi binaboy niya ang simbahang Katoliko. Sa mga hindi nakakaalam, ito po yung video ngayon mga kababayan na nag-trending or nag-viral na ang daming Katoliko galit na galit dito sa statement ni Digong. Pati pare, binababoy ni Digong porkit meron siyang kibuloy, binastos na niya ang Katoliko. Tignan nyo, viral po yan ngayon. Pakinggan nyo, mga kababayan. Tapos pagtapos, bis magbayad pa. Tignan nyo kung Buti paano. naman kung saan yung tubig. Sa pusit lang yan Yung basbas daw, holy water, sa pusit lang daw galing. Bas. Wala na ng basbas, puro chlorine yan. Binaboy niyang Katoliko. Huwag kayo niyan pakumpisal-kumpisal. Kasi ang harap ninyo yung mga buang na yan, minsan umaga walang toothbrush. Mga pari daw. Magsalita kayo malapit, ang baho ng mga bunganga. Diba? Gusto mong sabihin, ano bang kinain mo kagabi? Ulam ba talaga? Ulam-ulaman lang. Hawak ng ustia. Sabi ko, ang kamay mo, bebe. Iba ba ang amoy yan? Kung ano-anong pinaghawakan yung baby. Ako lang talaga. Ako lang ang, sa paningin ko, ako lang ang nagmura sa inyo. Kasi, panahon na dapat rin kayong bride. Matagal na kayong lording ito. Mga cross na yung bishop na gold. Ayun na, si Kristo ba pinako ng gold cross? Ang bigat. May mga bato pa. Mayroon bang tao na patayan kinabukasan panahon ka pa magtawa-tawa dyan? Kalukuha itong Katoliko. Diba? Sabi niya, meron ba daw isang tao na pinatay, kinabukasan babangon pa? Kalukuhan daw ang Katoliko. Sabi ko sa inyo, pati si Jesus binastos. Galit ang dami, nagdag-trending to ngayon mga kababayan sa TikTok, almost 3 million views 2 days ago. Napanood ko. Sabi niya, saan kayo nakakita ng tao nagsuot ng ginto na cross, may mga bato pa? Bakit si Jesus ba pinako sa cross ginto? Saan kayo nakakita na pinatay ngayon, bukas bumangon at nagtatawa-tawa pa? Binastos si Jesus. Kayo mga iglesia ni Kristo ngayon, di ba si Jesus ang Panginoon? Ang Ama? Papayag ba kayo sa ginawa ni Digong? Acceptable na yon na ang bawat relihiyon may hidwaan. Kasi kanya-kanyang paniniwala at pananampalataya yan. Pero kung ikaw mismo makarinig sa isang pinuno ng Pilipinas, babuyin ang Panginoon at sabihin, saan ka nakakita na pinatay ngayon tas bumangon pa tumawa-tawa? Si Jesus daw, pinatay. Pinako sa cross. Pag kinabukasan na buhay, tumawa-tawa. Diba? Kita ninyo. Tapos daw, yung mga pari daw, mangumpisal-ngumpisal ka daw. Tapos pagharap mo sa pari, ang baho daw ng hininga. Para daw kumain ng tae. Tapos may pahustiya-hustiya pa daw. Hindi daw alam kung saan-saan hinawak yung kamay niyan. Tapos meron pa daw bindita-bindita, bas-bas-bas-bas. Galing lang naman daw yan sa gripo. Amoy chlorine daw yan. Kita ninyo? Kita ninyo? Saan ka nakakita ng ganyan? Buti pa si PBBM nagsuna. Mga relihiyon nagbabasa, mga relihiyon nagdadasal. Sabay-sabay, nakita ninyo doon? Iglesia ni Kristo, born again, Catholic, Muslim, yung sa sona ni PBBM. Lahat nandun. Pero kay Digong noon, kada sona, wala ka makitang relihiyon na nandoon. Wala. Wala ka nakikitang relihiyon doon na invited niya sa sona niya. Diba? Kita ninyo mga kababayan kung gaano kabastos? Binaboy ang Katoliko. Kung kaya niyang gawin sa Katoliko yan, huwag kayo mang-expect na hindi niya kayang gawin sa iglesia, sa born again, at sa
Baptist, or saksi ni Jehovah yan, at sa iba pang relihiyon. Diba? Kaya nagalit ang mga Katoliko. Kaya tandaan ninyo, ang pinakamalaking relihiyon sa Pilipinas ay ang Katoliko. Pangalawa ang Iglesia ni Cristo. Ganyan ba kayo? Sabihin natin, kahit magkaiba man ang pananampalataya ng Katoliko sa Iglesia ni Cristo, pero pag sinabi natin salitang pananampalataya at salita ng Diyos, o salitang Diyos ang pag-uusapan, payag ba kayo na isang presidente bababuyin ng isang relihiyon? Para lang isalba at ipasikat ang relihiyon ni Kibuloy? Sige nga, kung kaya niyang gawin sa Katoliko yan, kaya niyang gawin sa Iglesia ni Cristo at sa iba pa. Diba? Tapos sasabihin ng mga DDS, God, Lord, protect Tatay Digong in kulungan. Putang ina ninyo, mga DDS. Ang lakas ng loob ninyo, Muslim ang pangalawa, sorry po. Ang lakas ng loob ninyo, magtawag ng Panginoon, mga putang inang DDS, para gabayan si Digong. Panahon na minuramura ni Digong ang Panginoon. Panahon na minuramura niya ang Katoliko. Binaboy niya ang Santo Papa. Tinawag pa niyang bullshit. Tinawag niyang stupid God. May kapal pa kayong muka na magtawag ng Panginoon para kay Digong? Putang ina nyo, kung ako Panginoon, dead ma. Di ba? Diyos mio Marimar, tatawag-tawag kayo ng Panginoon, pero yung tinawagan ninyo para tulungan ng Panginoon, demonyo. Diba? Huwag niyo sabihin na porkit Katoliko yan ay okay lang, walang hiyain. Tandaan ninyo mga kababayan, ang unang relihiyon sa Pilipinas, Muslim. Nung sinakop tayo 400 years ago na mga Kastila, dun sa Limasawa Island noong 1521, dumating si Magellan sa Limasawa Island, inadapt na natin ang Kristyanismo. Gusto nyo, mag-aral tayo dito about world history. Yeah? Summarize na lang natin. Una po, mga tao na nakipagdigma sa mga Kastila ay si Lapu-Lapu. Raha Sulaiman, Raha Lakandula, Lapu-Lapu, Princess Urdoha ng Tondo, at iba pang raha. Hanggang sa pinasok tayo ng Kastila at sinakop tayo in more than 400 years. Hanggang sa na-adapt natin ang Katolisismo. Tapos papayagan ninyo na babuyin ng isang presidente kuno ang Katoliko? Kent, ano nga pala ang relihiyon ni Digong? Sabi ni Ma'am Ginger T. Ano po? Marijuana Exodus Fentanyl po ang relihiyon ni Digong. Yan po ang kanyang Marijuana Exodus Fentanyl. Yan po ang relihiyon ni Digong. Kaya sa totoo lang mga kababayan, di ba? Tignan ninyo. Napakasaklap. Diba? Tapos, mga DDS, magtawag kayo ng Panginoon pagkatapos nag-viral at nag-trending ulit. Yung pambababoy ni Digong sa Katoliko, Kaparian at Santo Papa na tawagin niyang stupid God. Sa tingin nyo, tutulungan pa ng Panginoon si Digong? Baka biglang lalabas si Kibuloy at sabi, stop! Panginoon, Ama! Nakipagdebate nga ako sa kaama ninyo si Lucifer. Natalo ko nga sa langit. Pag hindi kayo manikinig sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Lahat ng kaluluwa ninyo dadaan sa akin. Kasi ako yung appointed son of God. Putang ina. Ma'am Josephine Baramil, maraming salamat yung $10 super sticker. Thank you so much po. Diba? Klaro, mga kababayan? Am I right or no? So ito pa, mga kababayan. Yung ating panghuling topic. Ano ba yung panghuling topic natin? Si Kaufman, si Roque, si Digong at si Hanilit. Alam nyo mga DDS,